Bago nagbago ang lahat, mas simple ang buhay. Nakasentro ang mga araw ko sa trabaho, mga bata, at maliliit na sandali na nagpapahalaga sa lahat. Kami ni Diane ay nabubuhay sa pangarap sa suburban, 4 na anak, isang magandang bahay, at matagumpay na mga karera. Naniniwala ako na ang aming buhay pamilya ay matatag, na ang aming maliliit na sakripisyo ay sulit para sa kaligayahan at seguridad ng aming mga anak. Ngunit sa pagbabalik tanaw, may mga senyales ng problema, banayad sa simula, madaling ipagkibit-balikat bilang natural na paglipas ng panahon. Sa paglipas ng mga taon, napansin ko na si Diane ay nagiging malayo. Sa una, iniugnay ko ito sa mga hamon ng pagpapalaki ng 4 na anak, pag-aasikaso ng bahay, at mga presyon sa kanyang trabaho. Madalas din akong pagod, kaya hindi ko masyadong pinag-isipan. Pero may kakaiba. Minsan, pakiramdam ko'y estranghero ako sa sarili kong bahay, nararamdaman na may tinatagong sikreto si Diane na hindi niya ibabahagi. Sinubukan kong balewalain, nag-focus sa pagiging mabuting ama at asawa. Pero lumakas ang pagkabahala sa paglipas ng panahon. Isang umaga, nagmamadali akong ihanda ang mga bata para sa aming biyahe. Sige, lahat, kunin na ang mga bag ninyo at pumunta na sa kotse, paghimok ko mula sa loob. Sumigaw ang isa sa kanila, hindi ko makita ang sunglasses ko. Tingnan mo sa ibabaw ng ulo mo, mabilis kong sagot. Nakita ko na, sagot nila pabalik. Nagdaan ang mga bata sa harap ko, ibinababa ang kanilang mga bag sa tabi ng kotse. Ang lumang Subaru Outback ko, na may maraming milya na, pero maaasahan pa rin, ay handa na. Nilock ko ang pinto sa harap, naglakad papunta sa driveway, at binuksan ang likod na hatch. Inihagis ng mga bata ang kanilang mga bag at nagunahan na mag-buckle up. Pagkatapos ayusin ang mga bagahe, sumakay ako sa upuan ng driver at sinimulan ang aking pre-trip checklist. Nandito ba ang lahat? Andrea, Keith, Laura, Britney, tawag ko, nakatanggap ng sabay-sabay na, nandito, mula sa lahat ng 4. Sinuri ko ang packing list, bathing suit, sunglasses, hat, flip-flops, running shoes, underwear, t-shirts, shorts, sunscreen, phones, at tablets, lahat ng essentials para sa aming biyahe sa Disney World. Kinumpirma ng lahat, sige, Florida, here we come, anunsyo ko. Yes, sigaw nila ng sabay-sabay. At sa gayon, nagtungo kami sa airport para sa spring break sa Florida. Ang flight ay direkta papuntang Orlando, at mayroon akong rental van na handa. Sa kalagitnaan ng hapon, nasa pool na kami. Nag-book ako ng 2 magkadugtong na kwarto, isa para sa mga bata at isa para sa akin, para mapanatili ang kaayusan. Mayroon kaming 5 araw para puntahan ang lahat ng pangunahing atraksyon at 1 araw sa SeaWorld. Pinlano ko ang biyaheng ito sa kabila ng pagtutol ng aking asawa. Gustong sumama ni Diane, pero iginiit na ipagpaliban namin hanggang tag-init dahil sa kanyang New York trip. Nangatwiran ako na hindi naman niya kailangang pumunta sa NYC at dapat sumama na lang siya sa amin. Natalo ako sa argumentong yun, pero nanindigan ako at dinala ang mga bata sa Florida, habang nanatili si Diane sa kanyang mga plano at pumunta sa New York. Ang Disney ay isang money-making machine. Napakalawak ng parke, na may maraming hotel at resort upang matugunan ang lahat ng iyong pangangailangan. Nag-e-enjoy ang mga bata, at ang pangunahing trabaho ko ay bantayan sila at bayaran ang mga bills, lalo na sa pagkain. Malakas silang kumain. Sinisigurado ko na nakakakuha kami ng kahit isang healthy meal sa isang araw, karaniwan ay hapunan. Ipinipilit ko rin ang ilang gulay, prutas, at gatas sa umaga, para hindi ako ganap na pabayang ama na nagpapahintulot sa unlimited junk food. Ang plano ko ay bumalik sa hotel bago mag 4 PM para magpalamig sa pool, pagkatapos maglinis para sa hapunan. Pagkatapos ng hapunan, pwede silang lumangoy ulit kung gusto nila, pero pagsapit ng 9 PM, balik na sila sa kwarto, handa na para matulog, nagsepilyo ng ngipin, at tahimik na hanggang sa makatulog sila.
Ang sariwang hangin at ehersisyo ay nagpapagod sa kanila, kaya karaniwan ay tulog na sila pagsapit ng 9:30. Pagkatapos ay nagre-relax ako gamit ang isang beer, nagbabasa ng mga work email, at sinisigurado na tinatawagan ng mga bata si Dayan araw-araw. Alam niya na kailangan niyang maging available para makausap sila ng walang distraction. Alam ko ang ginagawa niya sa New York, pero hindi niya alam na alam ko, at balak kong panatilihin iyon. Mas marami akong alam tungkol sa aking asawa kaysa sa kanyang inaakala. Alam ko na matagal na siyang may relasyon sa ibang lalaki. Alam ko rin na hindi ako ang biological father ng aming mga anak, kundi isang lalaki na kamukha ko, ganoon na iwasan ang isyu ng paternity. Pareho ang blood type ng aming mga anak. Ipinasuri ko sila, at oo, nagpa-DNA test din ako. Hindi ako naive. Nang makilala ko si Dayan, nabighani ako sa kanya. Siya ay matangkad, blonde, maganda, at matalino, anong hindi mo magugustuhan? Ang pagkabighani na iyon ay naging pag-ibig, at nagpakasal. Kami at nagkaroon ng mga anak, 4 sa kanila ay mabilis na dumating, at ang buhay ay naging tungkol sa pamilya. Ang oras ko ay inuubos ng mga bata, ni Dayan, ng bahay, at ng trabaho. Paminsan-minsan, gagawa ako ng isang bagay para sa sarili ko, pero bihira ang mga sandaling iyon. Sinimulan kong bumangon ng maaga 3 umaga sa isang linggo para tumakbo ng 5 o 6 na milya bago simulan ang araw ko. Ang pagiging ama ang pinakamahalagang papel na mayroon ako. 4 na tao ang umaasa sa akin para sa halos lahat ng bagay. Malaki ang naitutulong ni Dayan bilang kanilang ina, nagtatrabaho ng kasing hirap ko. Naging stay-at-home mom siya sa unang ilang taon, at maganda ang ginagawa niya simula nang bumalik siya sa trabaho. Pero ang kanyang trabaho ang naging problema, mas marami tungkol dyan mamaya. May alam akong ilang bagay, tulad ng katotohanan na ang aking asawa ay hindi naging tapat sa loob ng halos buong kasal namin. Hindi ko ito natuklasan hanggang mga 3 taon na ang nakalipas, nang aksidente kong malaman. Naramdaman ko ito ng husto. Sinabi sa akin ng isang doktor na ang blood type ko ay hindi tumugma sa kay Keith, at pagkatapos ng retesting, napagtanto ko ang katotohanan. Nawasak ako. Ngayon, hayaan ninyong ikwento ko sa inyo si Tom, ang biological father ng aking mga anak. Si Tom, sa aking opinyon, ay isang ganap na idiot, pero nabighani si Dayan sa kanya. Nagtatrabaho siya para sa kanyang ama, si Ralph, na nagtayo ng isang matagumpay na construction company. Si Ralph at ang kanyang asawa ay nabubuhay sa isang marangyang buhay, at natutunan ni Tom mula sa kanyang ama na kayang bilhin ng pera ang daan palabas sa anumang problema. Pinakasalan ni Tom si Margaret pagkatapos niyang magbuntis, at ang kanilang buhay ay tila perpekto, kahit na hindi kailanman tunay na naging masaya si Tom. Palagi akong nagsusumikap para sa aking pamilya, pero pagkatapos malaman ang katotohanan, alam kong kailangan ko ng net sakaling magpasya si Dayan na iwan ako para kay Tom. Sa kabila ng kanyang infidelity, tila kontento si Dayan sa aming buhay, masaya sa aming tahanan, mga anak, at kanyang trabaho. Hindi siya kailanman nagreklamo sa akin. Nang malaman ko na hindi ako ang biological father, nalungkot ako at kinonsidera ang aking mga opsyon. Kinausap ko pa ang isang lawyer, pero ang bawat opsyon ay may malalaking downsides. Kung hihiwalayan ko si Dayan, malamang na mapupunta sa kanya ang custody, at kailangan ko pa ring suportahan ang mga bata kahit na hindi sila biologically akin. Hindi interesado ang korte sa pagiging patas, kundi sa pagtiyak lamang na napapangalagaan ang mga bata. Ipinarealize sa akin ng aking lawyer na ang pag-abandona sa aking pamilya ay makakasakit lamang sa mga bata, at hindi ko magagawa iyon. Mahal ko sila, at nakikita nila ako bilang kanilang ama, kaya nagbuo ako ng isang plano. Sa maikling termino, nagpasya akong magpanggap na okay ang lahat at huwag ipaalam ang aking nalalaman. Tinansya ko na aabutin ng 2 hanggang 4 na taon para maghanda para sa aking pangmatagalang plano. Ano ang pangmatagalang plano? Well,
Sinimulan kong maglipat ng pera sa isang hiwalay na account, matalinong ini-invest ito sa mga stocks tulad ng Tesla, Amazon, at Apple. Nakabuo ako ng isang portfolio na nagkakahalaga ng mahigit 6 na milyong dolyar, at lumalago pa rin ito. Ang perang ito ang aking safety net, at walang alam si Dayan tungkol dito. Mayroon siyang kanyang mga sikreto, at ngayon, mayroon na rin ako. Halos kumpleto na ang aking plano, kailangan ko na lang ng isa pang taon para i-finalize ang lahat para sa tagumpay. Hindi ako naglalayo ng paghihiganti. Mayroon akong 4 na anak na dapat isaalang-alang, at ayaw kong madamay sila sa gulo. Pagkatapos ng aming anniversary trip, dinala ko ang mga bata sa taunang RV show. Nagustuhan nila ito at nasasabik sila sa ideya ng paglalakbay sa bansa sa isang RV. Sinimulan kong isipin na may punto sila. Nag-uwi kami ng isang bag ng mga brochures, at ipinakalat ng mga bata ang mga ito sa sahig ng family room, pinagkumpara ang mga opsyon. Nagkasundo sila na ang The Grand Design fifth wheel trailer ang pinakaangkop para sa aming pamilya. Sa pamamagitan ng bunk beds nito at 2 banyo, sapat itong maluwag para sa aming lahat. Kailangan ko ng truck para hilahin ito. Kaya nakahanap ako ng isang bagong Ford F-250 crew cab, perpekto para sa trabaho. Pagkatapos ng isang pagbisita sa bangko, umalis ako na may 2 cashier checks at binili ang truck. Pula ito, ang paborito kong kulay. Medyo dismayado si Dayan. John, dapat nating pag-usapan ang malalaking pagbili tulad nito, sabi niya, nagtataka. Magkano ang ginastos mo? Well, sagot ko, ang trailer ay nagkakahalaga ng mga $90,000, at ang truck ay isa pang $65,000, kaya mga $155,000 lahat. Not bad. Namutla si Dayan at kinailangang umupo. Sa loob, natuwa ako. May ilang bagay pa tayong kailangan bago tayo makapagsimula sa paglalakbay, pero nasa sabik na ang mga bata na mag-road trip. Narinig na ninyo ang pariralang asterisk. Quid pro quo na nangangahulugang isang bagay para sa isang bagay. Sa aking kaso, dahil pinanatili ni Dayan ang isang pangmatagalang relasyon kay Tom, naisip ko na maaari ko ring gawin ang pareho. Ngunit hindi ko ginawa pangunahin dahil kamakailan ko lang nalaman ang tungkol sa kanilang affair kaya nadama ko na kailangan kong humabol. Sinimulan ko sa pamamagitan ng paglilikas ng pera sa investments na naging sulit. Yugto ng isa sa aking pangmatagalang plano. Ang ikalawang yugto ay upang simulan ang pagpapahina ng relasyon ni Dayan kay Tom. Kailangan kong mag-apply ng ilang presyon at pag-isipin siya kung alam ko ang kanyang ginagawa. Ang ideya ng trailer at truck ay nagmula sa mga bata na gustong maglakbay kaya ginamit ko ito para makita kung sasang-ayon si Dayan dito o lalabanan ang pagbili sa kanila bago sabihin sa kanya ay isang banayad na pag-atake ngunit nararapat niya ito nang huminto ako sa driveway kasama ang truck at trailer ay nasa sabik na ang mga bata. Isinayos namin ang trailer, pinalawig ang mga slide at sabik na sinimulan ng mga bata ang kanilang mga higaan. Iginiit nila na matulog sa trailer sa gabing iyon kaya sinabi ko kay Dayan na dapat din naming gawin upang subukan ito ay nanatili siya sa akin ngunit alam kong ito ay dahil sa presyon mula sa mga bata at mula sa akin makikita natin kung paano malaladlad ang mga bagay-bagay. Ang travel trailer at truck ay kamanghamanghang. Nasa sabik ang mga bata buong weekend na tumatakbo sa paligid ng parke, nagbibisikleta, naghahiking, naglalangoy at nakikipagkaibigan. Nagkaroon kami ng mga campfires sa magkabilang gabi at ayaw nilang umuwi. Hindi ko sila masisisi. Gayunpaman, si Dayan ay tila hindi gaanong humanga sa kampang sa kabila ng mamahaling trailer na patuloy na pumapatay ng mga insekto. Alam kong nauubos na ang oras at kailangan kong tugunan ang dobleng buhay ni Dayan. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng kanyang long-time boyfriend at ako kahit na siya ang kanilang biological father. Ako ang nagpalaki, nagmamahal at nagmamalasakit sa mga bata. Ako ang ama na palaging naroon para sa kanila, nagtuturo, nag-aaliw at nagkukwento bago matulog. Hindi magkakaroon ng isa pang ama na basta magpapakita para makipagtalik sa kanilang ina isang beses sa isang linggo at pagkatapos ay babalik sa kanyang sariling pamilya.
Hindi. Malapit na ang oras para sumulong magkaroon ng usapan at lutasin ito. Ilang buwan pagkatapos noon ay oras na para magsimulang sumulong. Handa na ang mga bata at handa na rin ako bagamat hindi ako sigurado kung gaano kahanda si Dayan. Ang kanyang komportableng buhay ay malapit nang magbago, hindi bababa sa aking pananaw. Biyernes ng gabi umuwi ako kay Dayan sa kusina at ang mga bata ay nakakalat sa paligid ng bahay at likod bahay. Kumuha ako ng ilang sandali para ma-enjoy ang eksena ng domestic bliss, ngunit pagkatapos ay lumipat ang aking mga iniisip kay Dayan kasama si Tom at alam kong oras na para kumilos. Dayan, sabi ko, paano kung kumuha tayo ng sitter bukas ng gabi at lumabas para sa hapunan at isang inumin? Kailangan nating gumawa ng ilang plano at makakabuting gawin ito nang walang mga istorbo na parang mahusay. Sumagot siya, kailangan namin ng ilang oras na mag-isa nang hindi hinihingi ng mga bata sa aming atensyon. Nagpareserba ako sa isang Italian restaurant para sa 7 p.m. Dumating ang sitter sa 6:30 at nagtungo si Dayan at ako. Pumili ako ng isang tahimik na pribadong mesa upang matiyak na magkakaroon kami ng pag-uusap na alam kong hindi niya gustong magkaroon. Pagkatapos ng karaniwang usapan tungkol sa mga bata at trabaho, binanggit ko ang nasa isip ko. Dayan, mayroon akong dapat talakayin, isang bagay na alam kong ayaw mong pag-usapan, matagal na itong gumugulo sa akin. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon at kinakabahan siyang nagtanong kung ano-ano iyon. Mahal ko, kailangan kong malaman kung gaano ka pa katagal planong ipagpatuloy ang iyong relasyon kay Tom. Gulat na gulat siya na inuubo at sinusubukang tanggihan ito, ngunit pinilit ko ang pagtatanong kung gaano katagal ang affair na ito. 1 pang taon, 5 taon. Ang kanyang reaksyon ay hindi malilimutan. Namutla siya na nahihirapang huminga at naisip kong mahihimatay siya. Tinawagan ko ang waiter, sinabi ko sa kanya na masama ang pakiramdam ni Dayan at humingi ng bill at isang barf bag. Mabilis kaming umalis na alam na malamang na huling beses na naming kumain doon sa kotse. Tahimik na umupo si Dayan hanggang sa sumabog siya na sumusuka sa buong paradahan na nakahuli sa parehong kanyang sapatos at sa akin sa gulo. Tahimik ang biyahe pa uwi. Pagdating doon ay dumiretso siya sa silid tulugan para maglinis habang tiniyak ko sa mga bata na hindi siya masama ang pakiramdam. Pagkatapos ay sinuri ko siya at natagpuan siyang nakaupo sa sahig ng banyo. Isang gulo, tinulungan ko siyang maghubad at pumasok sa shower. Pagkatapos ay kinuha ko ang kanyang mga damit at sapatos sa laundry. Alam kong lampas na ang sapatos ni Dayan sa shower sa loob ng halos 40 minuto. Malamang na pinoproseso ang huling 10 taon kay Tom at kung ano ang susunod niyang gagawin, ngunit hindi na iyon ang problema ko. Problema na niya at baka kay Tom, ngunit hindi sa akin. Lumabas si Dayan sa shower, nagsuot ng kanyang pajama at nanatili sa silid tulugan. Nagpunta ako sa kusina, nagsalin ng isang IPA at umupo na iniisip ang gulong kinasadlakan namin. Malinaw ang aking mga prioridad, ang mga bata muna ako, pangalawa, at si Dayan. Huli natulog ako sa ekstrang silid tulugan sa gabing iyon at walang narinig mula kay Dayan. Linggo ng umaga gumising ako ng maaga, gumawa ng kape at dinala ang isang tasa kay Dayan. Nakabaluktot siya sa kama na mukhang pagod. Umaga, dinalhan kita ng kape, sabi ko. Dahan-dahan siyang umupo at pinaalalahanan ko siya na malapit nang gumising ang mga bata at mayroon kaming mga bagay na dapat gawin. Sinabi ko sa kanya na sisimulan ko ang almusal at iniwan siya para maghanda. Pagbalik ko ay wala na si Dayan. Nagpatuloy ang araw gaya ng dati, dinala ang mga bata sa kanilang mga aktibidad, ngunit si Dayan ay hindi karaniwang tahimik. Nakakaunti ang nagsasalita sa akin o sa mga bata. Mukhang katulad siya ng nakatanggap na ng kakilakilabot na balita at nagtaka ako kung paano niya haharapin ang parating pagkatapos na makatulog ang mga bata. Inaasahan kong makikipag-usap si Dayan, ngunit nagpunta na lang siya sa silid tulugan at isinara ang pinto. Narinig ko siyang mahinang nakikipag-usap sa telepono. Malamang kay Tom. Nab-isto sila at alam kong nagpapanik si Tom na nag-aalala na ilalantad ko siya, ngunit malamang na naramdaman niyang ligtas. Alam niyang kayang lutasin ng pera ang kanyang mga problema. Nagsalin ako sa aking sarili ng isang beer at dinalhan si Dayan ng isang basong alak. Kaya kailan tayo mag-uusap? Tanong ko na iniaabot sa kanya ang alak.
Hindi ko alam ang sasabihin, sagot niya na nanginginig ang kanyang boses. Magsimula tayo sa simula. Alam kong mayroon kang kinalaman kay Tom sa mahabang panahon, mas mahaba kaysa sa pagpapakasal natin. Nararamdaman kong tagalabas ako na para bang nagsisinungaling ka sa akin sa buong kasal natin. Sumipsip ako sa aking beer. Iniisip ko ang lahat ng ginawa natin ng magkasama at kasama ang mga bata at hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo. Kung ayaw mong ako ang maging ama nila, bakit mo ako niloko? Mabuti kang tao, mabuting asawa, isang mahusay na ama, sabi ni Dayan na nasisira ang kanyang boses. Oo ako, pero hindi ako ang kanilang biological father, sagot ko. Tumingin si Dayan sa akin na may mga luha sa kanyang mga mata na bumubulong na ikinalulungkot ko na ginawa ko sa iyo iyon. Mahal mo ba ng labis si Tom kaya gusto mo siyang maging ama nila? Tanong ko. Hindi siya sumagot pagkatapos ng mahabang katahimikan. Tanong ko, kaya ano ang plano mo? Ano ang gusto mong gawin? Na natiling walang imik si Dayan. Kung wala kang plano, Eddie, meron ako. Baka hindi mo magustuhan pero ikaw ang bahala kung anong gusto mo, sabi ko sa kanya. Nakipag-usap ako sa mga bata na sinasabi sa kanila na mayroon akong oportunidad sa trabaho sa ibang lugar. Nasasabik silang lumipat at nagpasalamat sa kanya. Alam kong tinatakot ko ang kanyang buhay kay Tom at ang ideya ng pagkawala sa kanya ay malamang nahigit pa sa kanyang makakayanan. Hanggang sa aksidente kung nalaman ang totoo, masaya ako na iniisip na mayroon akong 4 na mahusay na mga bata at isang asawa na nagmamalasakit sa akin, pero ngayon ay kailangang magbago ang mga bagay-bagay. Mayroon kang desisyong dapat gawin, sabi ko. Sabihin mo sa akin at sa mga bata kung anong gusto mo. Pagkatapos ay tumayo ako at umalis sa silid. Sa tingin ko mas maganda kung matutulog ka sa ekstrang silid, sabi ko habang naglalakad ako. Samantala ay mayroon akong plano na tinawag kong Operation Exodus o OPEX na handa ng Humandar. Ang yugto ng isa ay gumagana ng mga taon na bumubuo sa aking mga mapagkukunan sa pananalapi, kaya maaari kong gawin ang anumang kailangan ko. Ang pangunahing tanong ay kung susubukan ni Dayan na gumawa ng mga pagbabago at manatili sa pamilya o kung magdesisyon siya na ang kanyang kinabukasan ay kasama ni Tom. Kailangan ko ang sagot na iyon, ngunit hindi ako nagmamadali. Hayaan silang pawisan ng kaunti. Plano kong ipagpatuloy ang tahimik na pagtrato para pag-isipang muli ni Dayan ang kanyang mga aksyon at panatilihin parehong siya at si Tom na naghihinala tungkol sa aking susunod na hakbang. Gusto kong maunawaan niya na ang kanyang nagawa ay maaaring magkaroon ng mga kahihinatnan para sa kanya rin. Higit sa lahat ay determinado akong tiyakin ang aking lugar bilang ama ng aking mga anak. Walang paraan na hayaan ko silang kunin sa akin. Mayroon akong mga mapagkukunan para lumaban at gagawin ang anumang kinakailangan para matiyak na hindi sila may aalis ni Dayan. Mahirap sabihin kung gaano nauunawaan ni Dayan ang bigat ng kanyang panlilinlang. Alam niya mismo o nasa pagtanggi pa rin tungkol sa kung gaano ako kalungkot. Kailangan niyang gumawa ng desisyon sa lalong madaling panahon at maaaring kailangan kong itulak siya sa susunod na mayroon akong plano para doon. 3 buwan pagkatapos noon, sinabi sa akin ni Andrea na gusto niyang magsanay para sa triathlon at humingi ng bagong racing bike. Pumunta kami sa bike shop at nakahanap ng isa na magaan, mabilis at mahal, mga $2,000 kasama ang lahat ng gear na aabot sa mga $3,000. Medyo katulad siya sa akin. Dati akong nagre-race ng mountain bike kapag may oras ako. Gustong maglaro ng hockey ni Keith at ang kanyang gamit ay nagkakahalaga ng mga $3,000 sa taong ito, hindi kasama ang mga high-tech na stick. Gustong maglaro ng soccer ni Laura na sa kabutihang palad ay mas mura at si Britney ay interesado sa mga aralin sa musika at basketball. Nakababahala ang mga schedule ng mga bata at hindi ko ito kayang pamahalaan ng mag-isa. Kailangang tumulong si Dayan na maaaring makagambala sa kanyang oras kay Tom. Marahil ay mabuti iyon ang aking plano na pilitin si Dayan na pumili sa pagitan ni Tom at ng kanyang pamilya. Ay malapit nang makumpleto ang mga bata ay gaganap ng isang pangunahing papel, kaya sinimulan kong ilagay ang mga bagay sa lugar. 2 buwan pagkatapos noon ay kinausap ko ang mga bata at sumang-ayon sila sa aking plano. Ipinaliwanag ko na kailangang gumawa ng pagbabago ang kanilang ina at na dapat naming tulungan na itulak siya patungo sa isang desisyon. Iminungkahi ng mga bata na huminto siya sa kanyang trabaho para gumugol ng mas maraming oras sa amin. Tiniyak ko sa kanila na mayroon kaming sapat na pera at na magiging mas makabubuti para sa kanya na nasa bahay ngayong nagsisimula na ang tag-init.
Tahimik kong ikinarga ang camper kasama ang bagong bisikleta ni Andrea at naghanda para sa aming biyahe. Noong gabing bago kami umalis, tinanong ko si Dayan, kaya nakapagdesisyon ka na? Anong desisyon, John? Alam mo ang tinatanong ko. Malungkot ka na ba sa ekstrang kwarto? Ilang buwan ka na doon. Oras na para pumili. Tumalikod ako. Kinaumagahan, pagkatapos ng almusal, tinapos namin ng mga bata ang pag-iimpake ng truck at trailer at umalis na kami. Wala si Dayan. Alam kong nakagawa na siya ng desisyon. Umalis kami sa Albany at patungo sa Canada. Nakaupo si Andrea sa harap, nagna-navigate, habang ang iba ay nasa sabik na nag-uusap tungkol sa campground. Pagkaraan ng isang linggo, nasa Algonquin Provincial Park kami sa Ontario, Canada. Ang tanawin dito ay nakamamangha. Ang mga bata ay nagkakasiyahan at abala kami araw-araw sa pag-hiking, paglangoy, at lahat ng masayang aktibidad sa tag-init. Nagmaneho kami papuntang Huntsville para mag-stop ng pagkain at bumili ang mga bata ng ilang designer hoodies mula sa isang lokal na tindahan sikat pero mahal. Pero bakit hindi? Hindi ko pa binubuksan ang aking cellphone mula nang umalis kami, kaya wala akong ideya kung anong ginagawa ni Dayan, at wala talaga akong pakialam sa ngayon. Kung nagpapanik siya at nagtataka kung nasaan kami, ayos lang sa akin. Baka matikman niya ang sakit na naramdaman ko nang matuklasan ko ang kanyang mga kasinungalingan. Maaaring malupit, pero nararapat niya ito. Sa loob ng ilang araw, mag-iimpake na kami at pupunta pa sa silangan, patungo sa Nova Scotia. Aabutin ng halos isang linggo para makarating doon dahil 4 o 5 oras lang kami magbiyahe sa isang araw at saka magkakampo ng ilang araw bago muling lumipat. Gusto kong dalhin ang mga bata sa Cape Breton Highlands National Park. Marami akong nabasa tungkol dito at nakapagpa-reserve na ako. Panahon na para tawagan si Dayan at ipaalam sa kanya na maayos ang lahat. Pinagamit ko kay Andrea ang aking telepono para tumawag, at sinadya kong itinaon na kasama niya si Tom. Ang intensyon ko ay guluhin ang mga bagay-bagay at ipaalala sa kanya na alam ko na ang kanyang sikreto. Dinyal ni Andrea at pagkatapos ng 2 ring, sinagot ni Dayan. John, ikaw ba yan? Tanong ni Dayan, hindi sigurado ang boses. Hi, Mom. Ako to, si Andrea, sagot ni Andrea. Andrea, oh my God, sweetie, ayos lang ba kayo ng mga kapatid mo? Nasaan kayo? Punong-puno ng pag-aalala ang boses ni Dayan. Ayos lang kami, Mom. Paniniguro ni Andrea. Nagkakasiyahan kami. Nagasgas ni Keith ang kanyang tuhod sa pag-akyat sa bundok, kinagat ng bubuyog si Britney, at binuhat ni Dad si Laura nang pilayin niya ang kanyang bukong-bukong. May katahimikan sa kabilang linya. Mom, nandyan ka pa ba? Tanong ni Andrea. Oo, nandito ako, sagot ni Dayan. Nandyan ba ang Dad? Nagluluto siya ng hapunan, sabi ni Andrea. Gusto mo bang kausapin si Keith, Laura, o Britney? Oo, pakiusap, ipasa mo sa kanila, hiling ni Dayan. Isa-isa, nagpalitan ang mga bata sa pagkwento sa kanilang ina tungkol sa aming mga pakikipagsapalaran. Sa huli, ipinasa ni Britney ang telepono sa akin. Huminga ako ng malalim at nagsalita. So, Dayan, kumusta ka? Matatag ang aking boses. Bakit mo dinala ang mga bata? Nagmamakaawa ang boses ni Dayan. Pakiusap, umuwi na kayo. Pakiusap, ibalik mo ang mga anak ko. Dayan, minahal kita ng sapat para isakripisyo ang lahat para sa iyo, pero ngayon, sa tingin ko, hindi ka mahal ng sapat para talikuran ang iyong lover. Kasama mo si Tom. Kung hindi mo siya, kayang talikuran para sa amin, ano ang inaasahan mo sa akin? Pag-isipan mo yan. Tatawag ako sa loob ng ilang linggo at pag-uusapan natin kung ano ang ibig sabihin ng maging isang pamilya. Hanggang sa susunod, pag-isipan mo ang ating buhay at kung paano mo ako niloko. Pag-isipan mo kung ano ang kaya mong gawin para maitama ang mga bagay, kung mayroon man. Ibinaba ko ang telepono nang hindi hinihintay ang kanyang sagot at pinatay ang telepono.
Kumain kami ng hapunan sa bonfire, nag-ihaw ng marshmallows hanggang sa mapagod ang mga bata at matulog. Naupo akong mag-isa sa tabi ng papalagang apoy, umiinom ng beer at nagtataka kung tama ba ang ginagawa ko. Handa na ang aking abogado na magsampa ng diborsyo at humingi ng solo custody, may sapat na ebidensya ng affair ni Dayan para impluwensyahan ang sinumang hukom. Kung hamanin ako ni Dayan ng DNA tests, tutugunan namin ito ng ebidensya ng kanyang pangmatagalang panlilinlang at pagiging unfit bilang isang ina. Maaaring maging pangit ang sitwasyon at gusto kong iwasan iyon. Umaasa ako na pipiliin ni Dayan ang kanyang pamilya kaysa kay Tom, pero hindi ako sigurado. Natulog ako na hindi pa rin sigurado kung paano ito magtatapos. Ang ikalawang bahagi ng aking plano ay hayaan si Dayan na maranasan ang buhay nang wala ako at ang mga bata. Alam kong naging mahirap para sa kanya ang nakaraang ilang linggo, pero kailangan namin ng permanenteng solusyon. Pinayuhan ako ng aking abogado na maaaring subukan ni Dayan na kumuha ng court order para pilitin akong bumalik kasama ang mga bata, kaya nagpasya kaming hayaan ang mga bagay na mangyari hanggat maaari. Gayunpaman, bago pa man umabot sa puntong iyon, nakipag-usap ako kay Ken tungkol sa mga opsyon ni Dayan. Sa ngayon, wala pa siyang ginagawa kundi ang manatili sa bahay at naghihintay na bumalik kami. Binabantayan siya ng aking investigator at nagre-report kay Ken, na nagpapadala sa akin ng lingguhang updates, kasama na ang mga detalye kung gaano kadalas nagkikita si Dayan at Tom. Lumamig na ang relasyon nila, pero alam ko na kung babalik ako, iisipin ni Dayan na nanalo siya at susubukang ipagpatuloy ang kanyang affair. Hindi iyon mangyayari. Habang lumalamig ang tag-init, alam kong sabik na ang mga bata na bumalik sa bahay at maghanda para sa pasukan. Marami silang kwento mula sa aming mga paglalakbay na gustong ibahagi sa kanilang mga kaibigan. Hindi tama na ilayo pa sila. Sa paligid ng bonfire, gumawa kami ng mga plano para sa paglalakbay pabalik. Nasa Canada pa rin kami at nag-e-enjoy, pero aabutin ng halos 1 linggo para makauwi. Habang nagmamaneho sa New England, pinag-isipan ko ang lahat ng gusto kong sabihin kay Dayan. Alam kong magagalit siya dahil nawala kami buong tag-init, pero masama na yan. Gusto kong pag-isipan niya kung paano sinira nila ni Tom ang aming pamilya. Bahagyang pagbabayad lang ito, pero hindi pa rin sapat. Pumasok kami sa driveway ng maaga pa sa hapon at nagmamadaling lumabas ang mga bata, nagmamadaling pumasok sa bahay para tignan ang kanilang mga kwarto. Wala ang kotse ni Dayan, na marahil ay mas mabuti. Kinalas ko ang trailer, nilinis ito ng bahagya, at naligo. Napansin kong halos walang laman ang refrigerator. Inutusan ko ang mga bata na magdala ng pagkain mula sa trailer. Habang kumakain kami, narinig ko ang isang kotse sa driveway at si Dayan na tinatawag ang mga bata. Tumakbo sila para salubungin siya at lumuhad siya sa driveway. Yakap-yakap sila habang tumutulo ang kanyang mga luha. Tinulungan siya ng mga bata na tumayo at inakay siya papasok sa bahay. "Nasaan ang tatay ninyo?" tanong niya. Sumagot si Andrea, "Nasa kusina po siya. Kumakain na kami ng hapunan." Nakita kong hinahanap ako ni Dayan habang pumapasok siya sa bahay. Nanatili ako sa loob at tahimik na umakyat sa itaas para maghanda. Maghanda para sa ano? Ang susunod na bahagi ng aking plano. Hindi ko sinabi sa kahit kanino kung saan ako pupunta o kung bakit. Nagmaneho ako papunta sa isang hotel sa lungsod, nag-check-in at nagpabook ng kwarto sa loob ng 2 linggo para bigyan ang sarili ko ng panahon para maghanap ng mas permanenteng lugar at simulan ang pag-aasikaso ng diborsyo. Kailangan ko ring bumalik sa trabaho, pero napagtanto kong kailangan kong mag-resign sa lalong madaling panahon kahit na gusto ko ang trabaho. Pagkatapos mag-unpack at iset up ang aking laptop, lumabas ako para bumili ng ilan sa aking paboritong IPA beers. Bumalik ako sa aking kwarto, itinaas ang aking mga paa, at pinag-isipan ang lahat ng mga alaala ng tag-init kasama ang mga bata. Hindi pa ako sigurado kung ano ang gagawin sa truck at trailer, kaya nagpasya akong iwanan muna ang mga ito sa bahay at ayusin ang storage sa susunod. Kinaumagahan,
Nagpakita ako sa opisina. Halos inaasahan kong pinalitan na nila ako, pero marami akong natanggap na hello at welcome back, at pakiramdam ko ay hindi ako nawala ng higit sa 2 buwan. Lumapit ang aking boss, mukhang inggit, halos parang gusto niyang magkaroon ng 2 buwang bakasyon. Nabanggit ko, na pinag-iisipan ko ang isang malaking pagbabago habang naglalakbay sa tag-init. Natural, gusto niya ng mga detalye. Kaya sinabi ko ang ideya ng pagtatrabaho bilang isang independent subcontractor para sa kumpanya, na humahawak ng project work. Nagplano kaming pag-usapan ang mga detalye sa susunod na linggo, pero alam kong pwede akong mag-resign at magsimulang muli sa ibang lugar kung kinakailangan. Buong tag-init, pinondohan ko ang aming mga paglalakbay gamit ang pera mula sa aking mga lihim na account, na hindi ginagalaw ang aming family accounts o credit cards, kaya hindi kami masusundan ni Diane. Naging maayos ang aking pagpupulong kay Ken. Halos handa na ang mga papeles ng diborsyo. Alam kong walang korte na magkakaloob sa akin ng custody dahil hindi ako ang biological na ama at inaasahan kong magbayad ng child support sa loob ng ilang panahon. Tinanggap ko na ang hindi masyadong makita ang mga bata sa hinaharap. Wala pa akong 40, kaya naisip kong may panahon pa para magsimula ng bagong pamilya. Sinabi ko kay Ken na i-serve ang mga papeles kay Diane sa bahay para hindi siya mapahiya sa publiko, at iyon nga ang nangyari. Tumawag si Ken para sabihing gusto ng abogado ni Diane na makipagkita ako sa kanya bago siya pumayag na pumirma ng kahit ano. Nakakainis. Umaasa akong maiiwasan ng isa pang session kung saan ipapahayag ni Diane ang kanyang pag-ibig pero hindi niya tatalikuran si Tom. Iminungkahi ni Ken na ang pakikipag-usap sa kanya ay maaaring mapabilis ang mga bagay, kaya pumayag ako. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Diane at nakipagkita sa kanya pagkatapos matulog ang mga bata. Pagdating ko mga 9 PM, bukas lahat ng ilaw sa bahay at alam kong gising pa ang mga bata. Pagkapindot ko sa doorbell, binuksan ni Keith ang pinto ng may malaking ngiti, "Dad, nandito ka na." "Mga guys, nandito na si Dad. Bumaba kayo." Tumalon siya sa aking mga braso at napakasarap na yakapin siya. Tumakbo ang iba pang mga bata, yakap-yakap ako ng mahigpit at hindi ko napigilan ang aking mga luha. Ang gaganda ng mga batang ito, sa kabila ng lahat. Tumabi si Diane habang nakikipag-usap ako sa kanila sa kusina. Pagkatapos ng ilang minuto, pinatulog ko na sila. "May pasok kayo bukas." Nang makaalis na sila, naupo ako sa mesa. "So, Diane, ano ang gusto mong pag-usapan?" Nagtimpla siya ng maliit na baso ng alak, umupo at nagtanong, "Uuwi ka ba?" Tumugon ako ng tanong, "Bakit mo naisip na uuwi ako?" "Miss ka ng mga bata at kailangan kanila, John." "Miss kita at kailangan kita," sabi niya nang may higit na sinseridad kaysa dati. "Marami kang pagkakataon para magdesisyon kung ano ang gusto mo. Gumawa ka ng desisyon noon pa man, at ngayon, gumawa na ako ng akin." Hula ko, pinabayaan ka na ni Tom at abala siya sa pagpapasaya kay Margaret. Tumingin si Diane sa mesa at pagkatapos ay bumalik sa akin. "John, ikaw ang lalaking gusto kong pakasalan at palakihin ang aming mga anak. Mahal kita at masakit makita tayong ganito. Hindi ba natin ito kayang pagdaanan? Maaari nating subukan ang counseling. Kailangan kita at kailangan ka ng mga bata." "Tapos ka na ba kay Tom?" tanong ko. "Oo, tapos na ako sa kanya," sabi niya nang may diin. "Nagtatrabaho ka pa rin ba sa kumpanya?" "Nag-resign na ako sa aking trabaho at naghahanap ako ng bago." Iyon ang unang magandang senyales sa lahat ng ito. Nangako si Diane, "John, sa iyo lang ako magpakailanman, sa iyo lang." Naupo ako doon, napuno ng mga kaisipan at emosyon. Hindi ko man lang kayang tignan si Diane o ang kusina. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata, sinusubukang isara ang lahat. Naisip ko ang mga mukha ng aking mga anak, ang kanilang mga tawanan, at ang babaeng minsan nang nangako sa akin ng lahat. Kaya ko bang talikuran iyon? Saan ba nagkamali ang mga bagay-bagay? Ano ang aking kinabukasan kung wala sila? Gusto kong bawiin ang lahat ng sakit.
Kaya ko ba ito? Manatili o umalis? Ngunit sa kaibuturan ko, alam kong nagsisinungaling si Dayan. Lahat ng iyon ay walang kabuluhan. Pinili niya si Tom ng higit sa isang dekada at kahit na lumamig sila kamakailan, hindi iyon magtatagal. Kapag bumalik ako, sisimulan nilang muli. Hindi. Kahit anong sabihin ni Dayan, alam kong kailangan ang huling bahagi ng aking plano. Aabutin ng panahon, ngunit sulit ito. 10 taon ng mga kasinungalingan, ano ang halaga niyon? Kaya oo, bumalik ako sa bahay. Tuwang-tuwa ang mga bata at mukhang masaya rin si Dayan. Nag-overdrive siya sa mga gawaing bahay, sinusubukang ipakita kung gaano siya kabuting ina at asawa. Maaaring isipin ng ilan na mahina ako dahil bumalik ako kay Dayan matapos malaman na kasama niya si Tom mula pa bago kami nagkakilala, ngunit isipin muli, kung sino ang nananalo sa labanan na pagpaplano at pasensya. Alam ko sa kaibuturan ko na hindi magbabago si Dayan. Nagpahinga na siya kay Tom dati, tulad ng nang ipinanganak ang mga bata, ngunit palaging bumabalik sa kanya, kaya ano ang magiging iba ngayon? Wala, alam kong maghihintay siya hanggang sa isipin niyang nagtitiwala ako sa kanya. Pagkatapos ay tahimik na ipagpatuloy ang kanyang affair kay Tom, kaya naghintay ako. Kinokolekta ang ebidensyang kailangan ko para wakasan ang siyam ng kasal. Nakipagpulong ako sa aking abogado at investigator, at pagkatapos ng isa pang bayad, nagpatuloy ang trabaho. Kailangan ko lang hayaan ang kalikasan na gawin ang kanyang kurso at gaya ng inaasahan, nagpatuloy si Dayan at Tom kung saan sila huminto sa loob lamang ng ilang buwan. Walang oras para sa isang pasyenteng lalaki na may plano. Nagpahinga si Dayan ng ilang buwan, pagkatapos ay nakahanap ng part-time na trabaho na talagang isang dahilan lang para kay Tom. Kinumpirma ng aking pangalawang pagpupulong sa investigator na bumalik sila sa paggamit ng kanyang hiding place, na ginugugol ang mga bahagi ng 2 hapon sa isang linggo ng magkasama. Alam kong hindi siya makakalayo sa kanya. Halos nakakatawa nang umuwi ako mula sa trabaho at nakita ang kanyang labis na masayahing pag-uugali na nagbabayad puri sa kanyang pagkakasala pagkatapos ng isang hapon kay Tom. Lumipas ang panahon at naghintay ako para sa tamang sandali para pasiglahin ang aking plano. Samantala, sinigurado kong kasama ni Zack si Dayan halos gabi-gabi maliban sa mga araw na alam kong kasama niya si Tom. Sa mga araw na iyon, labis akong mabait, ang masikasong asawa. Inilabas ko siya para kumain, ginawa ang mga bagay bilang isang pamilya, binilhan siya ng mga bulaklak at maliliit na regalo at kinumplemento siya sa kanyang mga magulang. Gusto kong himukin siya sa isang maling pakiramdam ng seguridad upang paniwalaan siyang nanalo siya. Gusto kong makita ni Dayan ang kanyang itinapon upang ganap na maunawaan ang gulo nilang nilikha ni Tom. Gusto kong alalahanin niya ang tag-init na dinala ko ang mga bata sa Canada bilang isang lasa lamang ng kanyang bagong buhay na maaari niyang magkaroon si Tom na gusto niya na wala na akong pakialam pa sa sarili ko na dapat akong maging mapagpasensya sa paghihintay at pagkatapos ay kumilos Hunyo katapusan ng taong pampaaralan ang pagpupulong ko sa abogado at investigator tapos na naihanda nila ang lahat ng doc para kay Dayan at Tom nagtakda ako ng petsa para ihatid ng server ang mga papeles sa bahay ko sinabi ko kay Dayan at sa mga bata na aalis kami sa araw pagkatapos matapos ang trailer ay nakaimpake ng pagkain at lahat ng kakailanganin namin at sinabi ko sa mga bata na ihanda ang kanilang mga gamit para sa paglalakbay D-Day umalis si Dayan para mamili bandang 8:30 na nagpaplanong lumabas sa loob ng mga 3 oras perpekto pagsapit ng 9:00 mabilis kaming nagkarga ng mga bata ng truck at sumampa sa kalsada patungo sa mga bahagi na hindi kilala kahit man lang hindi kilala kay Dayan ang burner phone ko ay nag-buzz sa desk ko ang isa na karaniwang tinext ako ni Dayan pinapanatili ko ang ringer na naka-off pero tahimik at narinig ko itong nagva-vibrate tiningnan ko ang text kailangan kong makita kaagad makipagkita sa akin sa apartment sa loob ng 1 oras hindi namin planong magkita ng ilang sandali naglalaan ng oras ang kanyang asawa upang gamitin ang kanilang camper at siya at ang mga bata tulad ng paglalakbay hindi ko talaga itinuturing na akin ang
ang mga ito syempre binuntis ko siya pero iyon ang gusto niya alam kong kakaiba ito ngunit siya ay mahusay sa kama ano ang gusto niya ngayon nagpakita ako sa apartment humagilap ng isang beer at naghintay dumating si Dayan ilang minuto kalaunan na naghahanap ng nabalisa na may malaking brown envelope sa kamay itinapon niya ito sa mesa Tom ginawa niya umalis siya kasama ang mga bata ngayong umaga nakapaglingkod ako nito sabi niya na nagtuturo sa envelope ano ang gagawin ko umupo siya ibinaba ang kanyang mukha pagkatapos ay bumangon kumuha ng isang baso ng alak at sumipsip ng malaki nang tumingin siya sa akin nakakita ako ng takot sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakita bago karaniwang pagnanasa lamang na idinomp ko ang mga nilalaman ng sobre sa mesa at pinag-aralan sa pamamagitan ng mga papel na nakita ko ang mga dokumento ng diborsyo at mabilis na iniscroll ang mga ito doon ay ang mga larawan na naka-attach na may isang tala na nagsasabi na sila ay isang sample lamang ng kung ano ang maaaring gamitin sa proseso ng diborsyo ipinasa sa akin ni Dayan ang isa pang envelope na may nakasulat na pangalan niya basahin ito sabi niya basahin ko ito oh crap bumalik ako sa mga papeles ng diborsyo na nakita ang pahina ng pirma at inabutan siya ng isang panulat pumirma ngayon sabi ko nang may katiyakan nagsimula siyang magsalita ngunit hindi makuha ang mga salita na kailangan mong pirmahan ito ngayon gagawing miserable ni John ang aming mga buhay kung nalaman ni Margaret at ang iyong mga anak mayroon din sila dagdag pa niya tahimik kung kinilala oo ganoon nga bumisita ko ang isang malaking inumin ng beer na napagtanto na may isa lamang na paraan upang makalabas sa gulo na ito nalagdaan ang mga papeles na si Dayan kung nalaman ni Margaret ang aking buhay ay masisira ang pampulitikang koneksyon ng kanyang pamilya ay tatanggalin ang aming negosyo na ito ay magiging isang sakuna gusto ko ang aking malaking bahay at ang mga koneksyon na mayroon kami na kailangan naming iligtas ang kaya namin inabutan ko siya ng panulat na si John ay nanalo na kailangan naming magpatuloy ang aking interes kay Dayan ay mabilis na lumiliit na gusto ko ang pagkakaroon ng isang may asawa na babae sa aking beken na tumatawag at pagbubuntis sa kanya ay isang pangingilig ngunit ngayon siya ay nagiging isang pananagutan kailangan kong tiyakin na hindi na ito nagpapatuloy si Dayan ay mukhang pagod ngunit kinuha niya ang pen na nilagdaan ang 4 na spots at bumagsak pabalik sa upuan muli sa kalsada alam kong cliche tama ang mga bata ay nagkakasiyahan habang papunta kami sa kanluran nang umalis kami sa Albany tahimik ang truck noong unang araw na iyon nagmaneho kami sa kanluran na naglalayong maglagay ng ilang distansya sa pagitan namin at ng Albany bago huminto mayroon ako nagpareserba ako ng lugar sa isang RV park at dumating kami bago maghapunan. Pagod na pagod ang lahat kaya't dali-dali kong ikinabat ang camper. Inayos kami, at nagluto ng hapunan. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng bonfire, nag-ihaw ng marshmallows, at nagkwentuhan. Maraming tanong ang mga bata tungkol sa pupuntahan namin at kung ano ang gagawin namin pagdating doon. Nararapat silang bigyan ng ilang sagot. Alam kong interesado kayo sa mga susunod na linggo, magkakaroon ng pakikipagsapalaran, paglalakad sa bundok, mga insekto, at marahil ilang gallows at gasgas, sabi ko habang nakatingin kina Laura at Britney na natawa nang maalala ang aming panahon sa Ontario noong nakaraang tag-init. Ibinahagi ko ang ilan sa plano kay Andrea dahil siya ang pinakamatanda, ngunit ngayon ay oras na para malaman ng lahat. Gusto niyo ba ang mga kabayo? Tanong ko. Sumigaw sa tuwa ang mga bata. Well, paghinto ko, paano ang tungkol sa pagsakay sa mga kabayo sa isang ranch sa West Texas? Naghiyawan ang mga bata, nagtatakbuhan sa paligid ng bonfire na nagpapanggap na mga kabayo. Hindi ako sigurado kung ito ang tamang hakbang, magiging malaking pagbabago ito para sa aming lahat. Ngunit ano ba ang iniisip ko nang bilhin ko ang ranch na malapit sa San Angelo? Ito ay nasa auction at nakuha ko ito sa halagang mahigit $2 milyon. Ang bahay ay isang malaking 5-bedroom log home, maayos ang pagkakagawa ngunit may puwang para sa ilang renovations. Ang lupa ay umaabot sa mahigit 1,500 acres, maraming puwang para galugarin. Mayroong ilang outbuildings at plano kong gawing kwadra ng kabayo ang isa malapit sa bahay. Isang lokal na magsasaka ang gustong magpastol ng baka sa lupa na makakatulong upang matakpan ang ilang gastos. Ang pangunahing alalahanin ko ay ang paghahanap ng magagandang paaralan para sa mga bata,
ngunit ang San Angelo na ilang milya lamang ang layo ay mayroon ng lahat ng kailangan namin. Gayunpaman, hindi ko maalis ang pakiramdam, West Texas, ano ba ang iniisip ko? Pagkalipas ng 3 buwan, dumating kami sa San Angelo noong huling bahagi ng Hulyo pagkatapos ng isang mabagal at hindi direktang paglalakbay mula Albany upang maiwasan si Diane. Hindi ko na kailangang mag-alala, iniulat ng aking abogado na nilagdaan ni Diane ang mga papeles ng diborsyo nang walang isyu. Ipinasuri pa niya sa kanyang abogado ang package na binuo ko na kasama ang bahay, lahat ng kasangkapan, ang aming mga bank account, parehong kotse, at sapat na pera upang mapanatili ang bahay sa loob ng 1 taon. Ang bahay ay nagkakahalaga ng halos $600,000 na may $150,000 na mortgage. Maaaring ibenta ito ni Diane at magkaroon ng halos $450,000. Ang kotse na iniwan ko sa kanya, isang VW, ay tatagal pa ng ilang panahon. Kinuha ko ang Subaru at ang trailer. Binalot lang namin ang kailangan namin, alam namin na makakakuha kami ng mga bagong bagay sa Texas. Kasama rin sa kasunduan sa diborsyo ang sertipikadong DNA tests na nagpapatunay na hindi ako ang biological father ng mga bata. Pinilit ko pa si Tom na isumite ang kanyang DNA para sa paghahambing. Ang pangunahing prioridad ko ay ang makakuha ng sole custody ng mga bata na walang karapatan sa pagbisita para kay Diane. Kung kumontra siya, handa ang aking abogado na ilantad ang lahat sa asawa ni Tom at sa publiko na sisira sa kanya. Sumunod si Tom at nilagdaan ni Diane ang lahat kasama ang isang saugnay na hindi na siya hihingi ng suportang pinansyal sa akin. Kailangan din niyang bumalik sa kanyang maiden name. Ang kabanata ng aking buhay ay opisyal na sarado. Handa na ang mga bata at ako na magsimula ng bago. Kaya heto ako, hindi pa 40 taong gulang na may 4 na anak sa pagitan ng 7 at 12 na nagmamay-ari ng ranch sa West Texas at 7 milyon sa bangko. Ano ang gagawin ko? Ano man ang gusto ko. Lumipat kami sa ranch, inayos ang lahat bago magsimula ang klase at ang mga bata ay napakagaling, tumulong sila sa lahat na ginagawang tahanan ang lugar na ito. Dumating ang pinakamalaking araw nang pumunta kami sa horse ranch para sa riding lessons. Nasasabik ang mga bata na hindi nila mapigilan ang kanilang sarili. Ang instructor na si Naomi ay tunay na dalagang probinsyana, check shirt, fitted jeans, cowboy boots, at puting sombrero. Isa rin siyang veterinarian at barrel racer, isang bagay na wala akong alam ngunit sabik akong matutunan. Ang unang riding lesson ay masaya at medyo awkward, masaya para sa mga bata at awkward para sa akin dahil hindi pa ako nakasakay sa kabayo. Pumili si Naomi ng banayad na well-trained na mga kabayo para sa mga bata na gusto silang maging komportable bago umunlad. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin, "Okay John, kilalanin natin ang iyong kabayo," sabi niya. Ako, hindi. Iniisip kong kumuha ng quad para magmaneho sa paligid, tumutol ako. Binigyan niya ako ng mata-ray na tingin. Maaari kang kumuha ng quad, ngunit ang iyong mga anak ay nag-aaral na sumakay at kailangan mong sumakay kasama nila. Tumigil ka sa pagtatalo at kunin ang mga renda. Ito si Pete, siya ay mga 10 taong gulang at pakikitunguhan ka namin ng tama kung pakikitunguhan mo siya ng tama, dagdag pa niya ng tahimik. Bukod pa rito, pinapanood ka ng mga bata, mas mabuting sumakay ka sa kabayo. Tama siya. Sumakay ako na hindi komportable sa aking hiking boots, jeans, at windbreaker. Pagkatapos, iminungkahi ni Naomi na kumuha kami ng tamang riding gear para sa mga bata at nag-alok na tulungan kaming mamili. Nang tanungin niya kung sasakay ang aking asawa, sinabi ko sa kanya na wala ng asawa. Tumango siya na malinaw na isinasaalang-alang ang impormasyong iyon para sa ibang pagkakataon. Kunin niyo ang gamit niyo at sumakay kayo sa truck, sigaw ko habang huli na sa klase ang mga bata. Ito ay halos 20 minutong biyahe at ayokong mahuli sila sa simula ng araw. Maganda ang kanilang paaralan at sinigurado kong nakilala ko ang lahat ng kanilang guro at ang punong guro para malaman nila kung paano ako makokontak kung may problema.
Ginawa kong study area at library ang lumang weapon room para sa kanila, kumpleto sa mga bagong bookshelf, desk, computer, tablet, at business-grade printer. Parang top-notch study hall ito. Hindi ako ginugulo ng mga bata tungkol sa homework at palagi akong nandyan para tumulong. Naglagay pa kami ng 65-inch na TV para sa streaming ng educational content at in-upgrade ko ang aming internet sa super fast fiber optic. Sa gabi, abala ako sa paghatid sa mga bata sa kanilang mga aktibidad, ngunit ang paborito nila ay ang horseback riding. Habang nasa paaralan sila, nag-aaral na rin akong sumakay. Nagpapalipas ako ng 1 o 2 oras sa stables at nagiging mas komportable ako sa saddle. Maging si Pete, ang kabayo, ay parang napapansin. Isang araw, nakita ako ni Naomi na bumabalik na nakasakay habang nasa ranch siya para bakunahan ang ilang kabayo. Tingnan mo, nagiging kumpiyansa ka na sa horseback, sabi niya na may ngiti. Salamat, ngunit si Pete dito ang gumagawa ng karamihan sa trabaho, sagot ko. Nagtanong si Naomi, nakapagdesisyon ka na ba kung kailan ka kukuha ng sarili mong mga kabayo? Halos handa na ako, kailangan ko lang tapusin ang Cam-A-League, marahil sa 2 o 3 linggo. Sabik ang mga bata, ngunit gusto kong ganap na handa ang Cam-A-League. Kapag handa ka na, gusto mo ba ang tulong ko sa paghahanap ng tamang mga kabayo para sa mga bata at ipinapalagay kong kukuha ka rin ng isa? Ngumiti ako. Gusto ko ang iyong tulong. Matutuwa ang mga bata. Baka mapag-usapan natin ito sa hapunan o inumin. Gusto ko iyon. Paano sa weekend na ito? Perpekto. Nasasabik ako. Hindi talaga ito date, ngunit ito ang unang pagkakataon kong lumabas kasama ang isang babae simula kay Diane. Gumawa kami ng mga plano at bumalik si Naomi sa trabaho. Inasar ako ng mga bata tungkol sa aking gabing kasama si Naomi. Sinundo ko siya sa aking bagong hugas at malinis na truck. Gusto niya ng iba sa karaniwang Texas barbecue kaya't pumunta kami sa isang Italian restaurant na kilala sa masarap na pagkain at alak. Kinakabahan ako nang tumunog ako sa kanyang doorbell, ngunit nang sumagot siya ay napahanga ako. Nakasuot siya ng damit, nakababa ang kanyang buhok, at napakaganda niya. Wow! Sinabi ko sa kanya na maganda siya at binuksan ang pinto ng truck para sa kanya. Tinuruan ako ng aking ina ng magagandang asal. Pagkatapos ng ilang paunang pagiging awkward, uminom kami at nagsimulang mag-usap. Nag-usap kami, kumain, at nag-usap pa. Nilimitahan ko ang aking sarili sa isang inumin dahil ako ang nagmamaneho, ngunit uminom si Naomi ng kaunti pa, pinapanatili pa rin ang kanyang pagpipigil sa sarili. Sa pagtatapos ng gabi, nakatanggap ako ng halik sa pisngi at isang pasasalamat para sa isang magandang gabi. Pag-uwi ko, binayaran ko ang kapitbahay para sa pagbabantay sa mga bata at pagkatapos ay sinalubong ako ng 4 na nag-uusyosong mga bata na gustong malaman ang lahat ng detalye tungkol sa aking gabing kasama si Naomi. Dapat na maagang nagsimula sina John at ang mga bata noong Sabado dahil sinundo nila ako noong mga 7:30 AM. May bagong suburban si John na may 8 upuan at habang gusto ng mga bata na umupo ako kasama nila, iginiit ni John na kumuha ako ng upuan sa unahan sa tabi ng driver. Nag-ayos ako ng pagbisita sa isang ranch sa timog ng bayan na kilala sa pagbebenta ng maraming young horses bawat taon bilang bahagi ng kanilang negosyo sa pag-aanak. Maikli ang biyahe, mga 30 minuto, nasabik na pinag-uusapan ng mga bata kung ano ang gusto nila sa isang kabayo. Ang papel ko ay gabayan sila sa pagpili ng mga kabayo na kaya nilang hawakan, hindi mga ligaw na stallion o sobrang tangkad. Ginugol namin ang araw sa pagtingin, pakikipag-usap, at pagsakay sa mga kabayo. Sa huli, pumili kami ng 5 na tumutugma sa riding Simonettes nina John at ng mga bata. Upang ipagdiwang, inimbitahan nila ako sa kanilang ranch para sa barbecue at paglilibot sa bagong horse barn. Sabik na ipinakita sa akin ng mga bata ang paligid at humanga ako sa mga pagpapabuti na ginawa ni John. Ang Cam-A-League ay may mga bagong dingding, bubong, solar power, backup generator, tap room,
wash stall, at sapat na imbakan ng haze. Ang LED lighting ay naka-timer at ang bawat stall ay may sariling gripo ng tubig. Ito ay isang top-notch barn. Pagkatapos ng barn tour, dinala ako ng mga bata sa bahay na mas katulad ng mansyon kaysa sa cabin. 5 silid tulugan, 6 na banyo, isang malaking library, at 4 na furry place. Mapagpakumbabang sinabi ni John na kailangan ng kaunting trabaho. Napakasarap ng barbecue at pinasaya ako ng mga bata sa kanilang mga biro at laro. Pagkatapos nilang matulog, hinawakan ko ang kamay ni John at hiniling sa kanya na ipakita sa akin ang master bedroom. Nagdala kami ng mga baso ng alak at nang maisara na ang pinto at dumilim ang mga ilaw, tinanggal ko ang aking mga boots at jeans. Tumayo si John na pinagmamasdan ang tanawin bago dahan-daang kalasin ang kanyang shirt. Ang sumunod na nangyari ay higit pa sa anumang naranasan ko. Nasa magandang kondisyon ako pagkatapos ng aking panahon kasama si Naomi. Siya ay hindi kapani-paniwala, walang duda ang pinakamahusay na Zek sa aking buhay. Sinubukan kong ibigay sa kanya ang lahat kahit na ilang buwan na ang nakalipas simula nang makasama ko ang isang babae. Maging totoo tayo, ang Z kay Dayan ay tungkol lamang sa paghihiganti pagkatapos malaman ang tungkol kay Tom at kulang ito sa anumang tunay na passion. Ngunit ngayon iba na ito, matindi at passionate. Kamangha-mangha si Naomi. Hindi pa ako sigurado kung ito ay tungkol lamang sa pagbibigay kasiyahan sa mga pangunahing pangangailangan o isang bagay na mas malalim, ngunit hindi ako mahihirapang mahulog sa kanya. Siya ay matalino, may talento, resourceful, at maganda. Anong hindi mo magugustuhan? Pagkatapos, naligo kami, gumawa ng ilang pagkain, uminom ng beer, at pagkatapos ay bumalik sa kama para sa round 2. Oo ulit, nakangiti ako habang sinasabi iyon. Kinabukasan, nagulat ang mga bata na makita si Naomi sa kusina kasama ako. Binigyan ako ni Andrea ng tingin na nagsasabing ano ang nangyayari dad. Ngunit ang iba ay nagsimula na lang mag-usap tungkol sa mga kabayo at nagpaplano kung kailan namin sila dadalhin sa ranch. Tuloy-tuloy ang renovation sa bahay. Ina-update namin ang kusina at mga banyo at nagdaragdag ng mga environmental system upang mapabuti ang house's efficiency at mabawasan ang carbon footprint nito. Mayroon akong mga solar panel, wind generator, at geothermal heating at cooling system. Pinalalim at pinalawak ang balon na may water storage tank na naka-install para sa karagdagang kapasidad at fire suppression. Kailangan din naming palitan ang septic system at in-upgrade ko ang backup generator upang isama sa mga bagong system para sa walang patid na power. Malaki ang pamumuhunan ko sa bahay halos kasing bilis ng aking kinikita. Ibig sabihin, binabantayan ko ng mabuti ang stock market. Salamat na lamang. Maayos ang ginagawa ng mga merkado at sa kabila ng paggasta, matatag ang aking pananalapi salamat sa bahagi sa tax breaks at incentives para sa mga solar installation. Nagtatabi rin ako ng ilang kita at fixed interest accounts bilang safety net kung sakaling bumagsak ang market. Kung maging masama ang mga bagay, maaari naming ibenta ang bahagi ng lupa at masakop pa rin ang aming mga gastos. Kaya ano ang nangyayari kay Naomi? Makatarungang tanong. Hahayaan ko siyang punan ka tungkol doon. Simula nang makilala ko sina JN at ang mga bata, nakita ko kung gaano sila kalapit bilang isang pamilya. Si JN ay isang kamanghamanghang ama at ang mga bata ay kamanghamangha. Sama-sama silang nagtatrabaho tulad ng isang team at hindi ko pa sila naririnig na nagrereklamo. Nagkaroon kami ni na JN at ilang malalim na pag-uusap tungkol sa kanyang diborsyo kay Dayan. Ibinahagi niya kung paano tumagal ang kanyang affair sa kanyang dating nobyo sa buong kanilang kasal hanggang noong nakaraang tag-init. Sinabi rin niya sa akin kung paano niya iniwan siya, kinuha ang mga bata sa kanyang malaking fifth-wheel trailer, at sa huli ay napunta dito. Ito ay isang malaking kwento. Ibinunyag din ni JN na ang nobyo ni Dayan ay ang biological father ng mga bata, ngunit determinado siyang panatilihin sila anuman ang mangyari. Siguro'y nasisiraan ng ulo si Dayan na lokohin si JN.
Hindi ko maisip ang isang mas mahusay na lalaki na pakakasalan na ang dahilan kung bakit matyaga akong naghihintay na tanungin niya ako. Nagbibigay ng mga pahiwatig ang aking mga magulang tungkol sa aking hinaharap at nakilala nila sina John at ang mga bata at gustong-gusto sila. Sinamba ng aking ina ang mga batang iyon na tinatrato sila na parang royalty noong bumisita kami. Nakipag-usap ang aking ama kay JN ng 40 tanong sa paglipas ng beers ng ilang beses. Ginawa ng aking ina ang lahat maliban sa tanungin ng direkta kung kailan kami magpapakasal. Ngayong gabi na ang gabi, babaguhin ko ang aking buhay at ang buhay ng aking mga anak magpakailanman. Hihilingin ko kay Naomi na magpakasal sa akin. Mainit at gusto ko na maging perpekto ang lahat kaya't inimbitahan ko ang mga magulang ni Naomi para sa barbecue para ipagdiwang ang aming bagong pool. Sinabi ko sa mga bata ang tungkol sa aking plano at pinaalalahanan sila na huwag ipalagay na papayag si Naomi. Ang pagpapakasal sa isang pamilya ng 5 ay isang malaking hakbang kahit na gumugol siya ng mga araw sa amin na naninirahan kasama ang 4 na bata ng full-time ay isang malaking pag-aayos. Kinakabahan ako. Napuntahan ko na ito noon at alam nating lahat kung paano iyon nauwi. Maaaring isipin ng ilan na ako ay hanggal o walang alam, ngunit naniniwala ako na kami ni Dayan ay isang team. Kung alam ko ang totoo, maaaring ibang-iba ang aking buhay. Ngunit heto ako ngayon, isang lalaki na may 4 na anak sa isang ranch sa West Texas na magpo-propose sa isang magandang 32 taong gulang na babae. Ito na ang oras. Tumulong ang mga bata na ihanda ang pesyo, naglabas ng cooler at mga baso, at nagpatugtog ng isang espesyal na CD. Itinago ko ang ring box sa isang flower pot. Hinawakan ko sa kamay si Naomi at dinala siya sa isang upuan sa gitna ng semicircle kasama ang lahat sa likuran niya. Nagsimula ako, marahil ay nagtataka ka kung ano ang ginagawa ko. Ngumiti at tumango si Naomi. Nagpatuloy ako, simula nang makilala kita, nahuhulog ako sa iyo araw-araw. Pagkatapos ay kinuha ko ang ring box, lumuhad sa harap ni Naomi, at nagtanong, Naomi, papakasalan mo ba ako?